Testing. 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 Hello. Testing. Good morning, brother. Morning, brother Lemon. Kapagpalang sa atin, brother. Good morning, Lacson family. Alright, so magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning po ulit. At sa umagang ito, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At good morning, Pastor Bob. Good morning. Good morning po. At salamat po at kayo po ay sana po ay minsan ay magdaupang palad po tayo. Okay, purihin muna po natin ng Panginoon sa pag-aawit. Ano na po? The title of the song is Does Jesus Care? Does Jesus care when my heart is full, too deeply for me a song? As the burdens press and the first distress and the way grows weary and long. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is done, when I'm limbless, dead and free? As the daylight fades into different ways, oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus
Jesus good. When I've said goodbye to the dearest earth to me, and my sad heartaches it anywhere, is it all to him the sea? Oh yes, he cares, I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Amen. My Savior cares. Totoo po yan. Our Savior. Siya po talaga ang nag-care sa atin. Casting. Sabi ng Bible ay yung ating kabalisahan ay ating pong ibigay sa Kanya sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa atin. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa langit dahil kami po, O Diyos, ay binigyan mo ng dagdag na buhay sa araw na ito. Amin po itong ipinagpapasalamat po, O Diyos, sa maayos na kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob, patuloy na lakas na iyong pinagkakaloob sa bawat araw upang magampanan ang bawat gampanin na iyong itinalaga sa bawat isa po sa amin. Pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, dahil napakabuti mo po sa amin, O Diyos. At ngayon pong umaga ay isang pasimula na naman upang kami, O Diyos, ay mapagbulay-bulay. Sa ganitong mga kapanahunan, O Diyos, sabi na isang awitin, saan nga, where should I go but to the Lord? Saan nga pa ba kami pupunta? Kundi sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, matataranta lang kami, maguguluhan, malilito, kapag kami ay itinuon namin ang aming isipan sa mundong ito at hindi namin itutuon, O Diyos, sa iyo. Kaya nga, na ikaw na may akda na ng aming pong pananampalataya at mapanghihinaan kami ng aming pong pananampalataya dahil sa mga nagaganap. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, mga kapatiran po sa Lord of Glory Bible Baptist Church. Sa iyo po ipinagkakatiwala, O Diyos, ang mga anak mo. At dalangin ko po ang iyong pong presensya nawa sa mga panahon ng mga pagsubok na ito ng pandemya. Hindi po normal ang lahat ng aming pong mga pagkilos po ngayon. At ito na po marahil ang tinatawag na new normal. At dalangin ko po, O Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, ay magamit namin ang mga pagkakataon na meron po kami ganito pong mga na meron pong technology na pwede pong magamit po, O Diyos, upang ang mga mensahe, mga panalangin ay maipabot. Nawa, O Diyos, sa umaga pong ito, magpapapala po ang aming pong pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating pong lahat. At ang pamagat po natin sa umagang ito, nating pagbubulay-bulayan ay ang mamatay ng dahil sa iyo. Ayun kinuha ko lang po sa kanta ng Lupang Hinirang. Yung bandang huli na paboritong kantahin ng mga estudyante at lahat ng mga kabata ay yung huling bahagi, ang mamatay ng dahil sa iyo. So kaya hinango ko po iyon dahil sa tinatawag na karanasan po tinatawag ni sino ba tong si Esther. Si Esther po ang siyang nakaranas po yon, at may ilang bagay ho tayong pag-aaralan tungkol po sa buhay ni Esther kasi siya po yung nagsalita ng if I perish, I perish. Kung mapapahamak na. So ganun po yun. Bakit po ba nagkaganoon yung mga salita po yung sinabi ho ni Esther na ganoon,
mapahamak na kung mapapahamak. Alright, so ito pong medyo talagang very dramatic ang mga pangyayari po rito. No? Isinulat ko na po dyan yung mga bagay-bagay po dito na naka-outline na po yan. Yung una, ang Diyos ay may kamanghamanghang plano sa inyong buhay, sa ating buhay. Yung pangalawa ay may takdang panahon ah, ah, sa iyong buhay, may takdang panahon ukol sa iyo na gagamitin ka talaga ng Diyos. Ikatlo, dapat kung tatawagin ng Panginoon ikaw para gamitin ng Panginoon, dapat tumindig ka na may katatagan. Ikaapat, yung pag-aayuno at ang pananalangin ay nagbibigay ito ng kalinawan at ng pag-asa sa mga desisyon po natin. Ang ikalima, yung hinihiling ng Diyos sa atin, yung ating pagsunod ay kailangan. Kapag merong mga panawagan ng Diyos, tutugon tayo, susunod tayo. Ika-anim, kahit kahit sino ay pwede pong pwedeng gamitin ng Diyos, mapangyari lamang ang kanyang banal na layunin. Ito po yung ating pong i-discuss sa buhay po ni Esther. Okay, Esther chapter 4 verse 16. Esther chapter 4 verse 16. Yan o ang ating pong pag-aaral. Napakagandang kwento po nito. Ang sarap pa ulit-ulitin at ang sarap pag-aralan po nitong Esther chapter 4 verse 16. Alright. Esther chapter 4 verse 16. Dito ko na nga lang babasahin para may English at Tagalog sa aking Pinoy Bible. Esther. Ang Panginoon ho ay nagmamalasakit po yan. He cares. Siyempre, nag-care siya. Okay. Sa verse 16, Esther chapter 4, verse 16, mga minamahal, ito po sabi niya, go rather together all the Jews that are present in Shushan, and pass ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so I will go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Sa Tagalog, ikaw ay yumaon, sabi niya doon sa kanyang tiyo, sa kay Modekeo. Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat ng Hudyo na kaharap sa Susan at ipag-ayunan niyo ako. At huwag kayong magsikain at magsiinuman ng 3 araw o gabi o ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan at sigay papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan at kung ako'y mamamatay ay mamamatay. So yun po yung kwento po niyan. Sila po'y naninirahan sa Susan, doon sa lugar pong yon. And then ang kwento po niyan ay isang talagang napakagandang kwento. Ito po yung medyo kung marami pong best ginawa pong pelikula itong buhay ni Esther sa iba't iba dahil napakaganda ng kwento. Ito po yung kauna-unahang naganap sa ng beauty pageant. Itong pangyayari. At hindi ho inaasahan ni Esther kung ano po yung kung ano po itong nangyari sa buhay niya na hindi niya inaasahan. Hindi niya ho talaga inaasahan. So, kaya dito makikita ho natin, mga kapatid sa Panginoon, mga minamahal, na humihiling siya, sabi niya, doon sa verse na yon, sa verse 16, ay hinihiling niya na kung po pwede ay binigyan niya ng instruction. Alam niyo, tao ho, totoo talaga itong sitwasyon na ito.
Sabi niya, ikaw ay, sige, payag ako sa gusto ng Diyos. It is a respect, respect yung gagawin ho ni, wala hong katiyakan kung hindi niya alam kung ano ang magaganap po sa kanya, Pero siya ay handa pong sumunod sa Panginoon. Kaya sabi niya, humihingi siya ng panalangin. Humihingi siya talaga ng panalangin. Talagang tayo, mga kapatid sa Panginoon, sa bawat bagay na ating pong gagawin, kahit alam po natin, o hindi na alam o di natin alam, kailangan natin ng pananalangin. Kailangan panalangin po ng ating pong mga tinatawag na kapwa Kristiyano. Sabi niya rito, pisanin mo ang lahat ng Hudyo na nakarasasusan at ipag-ayuno niyo ako. Humingi siya ng pag-aayuno talaga at panalangin. Huwag kayong magsikain at magsiinom at tatlong araw, gabi, tatlong araw, gabi o araw, ako naman ay ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon ding paraan. Okay? At sa gayo'y papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kutusan. Kung ako'y mamamatay, ay mamatay. So, ang mamatay ng dahil sa iyo. Ngayon, tutuloy na po natin, yung ating pong paksa na ito. Ito po yung istorya ni Esther na hindi naman niya inaasahan na magiging reyna yan. Isang pangkaraniwang babae lamang po ito, At sila ay napatungo po dito sa isang lugar na ito na nasa sakupan po ni Ahasuerus. At meron pong pangalawang sa gobyernong ito na hawak po ni Ahasuerus ay meron pong pangalawa sa kanya na medyo bully talaga. Siyempre, palibasa pangalawa kung talagang inuutos na lahat ay luluhod. Kapag makikita, luluhod talaga, magbabow down. Pero itong si Mordecai ay hindi niya ginagawa yung yung bukod tangi na siya lang ang hindi yumuyukod. Ito yung taong may prinsipyo na hindi siya yuyuko sa tao. Diyos lang kasi ang pagyuko ay simbolo ng pagsamba. Hindi siya sumasamba sa tao, sumasamba siya sa Panginoon Diyos. Kaya ito po ang nangyari po ngayon. Galit na galit ngayon tong si Haman. At to the point na masamang-masama ang kanyang kalooban. At dahil sa ganun pong mga pangyayari, siya po ay lumapit dito sa tinatawag na hari at sa madaling salita ay humihiling na gumawa ng batas dahil mayroong siyang nasasakupan na nakatira doon sa kanyang nasasakupan na mayroong talagang mga taong hindi masunurin. May mga taong hindi masunurin. Alright. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Tapos yung hari naman ay yung kanyang singsing ay kanya na pong tinatakan ito dahil sa ang pagkakakwento laban sa kanya. Ngayon, yung batas na iyon ay binibigyan lang sila ng tinatawag na 6 na buwan para makapaganda at lilipulin na sila doon sa lahat ng mga naninirahan doon. Ngayon, ay kaya nalaman po yun ng marami pa pong nangyari, mahaba-haba ito na kwentuhan kung aking pong tatapusin po kung ating pong pag-uusapan po talaga natin yung buong detalye nito, mahaba po to. Pero pumunta na lang po tayo sa punto. Ini-encourage ko kayong basahin niyo po ang buong aklat ng Esther. At mawiwili po kayong basahin dahil makikita niyo yung kabuoang kwento. Bakit ba nagkaganoon at galit na galit itong si Haman sa kanya. Ito po yung si Haman ay isa sa mga tinatawag na tipo ni Satanas na walang ibang gustong gawin kundi ipahamak ang kanyang ang mga anak ng Diyos. Ngayon po, ganito po yan. May 6 na bagay po na dapat po natin makita ko rito. Ang Diyos po, gaya ng aking binigay po sa inyo, ang Diyos po ay mayroong kamanghamangang plano sa buhay natin, mga kapatid. Alam niyo po ay
Hindi nyo lang ho nalalaman, hindi nyo lang napapansin kung minsan, pero ibang tao na ho kayo mula nang makakilala na sa Panginoon. Una, ay ang Diyos ay may kamanghamangang plano sa inyong buhay. Kagaya ni Esther na isang pangkaraniwang kabataan lamang, kabataan na pagkatapos may mga pagkakataon palang darating sa kanya ang pagbabagong buhay. Alright, so, sino ba naman? Sino ba naman ang Si Pastor Bob, ayan di ba Pastor Bobby? Di ba Pastor Bob? At ano tayo ngayon, di ba? Merong kamangha-manghang plano ang Diyos sa atin. Kaibigan ko yan si Pastor Bob. Sa akin, meron siyang eto ko ngayon. Na dating standby, dating walang direksyon ng buhay. Maraming kwento na ganyan. Ang nangyayari, nagkakaroon lang tayo ng halaga kapag nakilala natin ang Panginoon. Doon magsisimula ang kamangha-manghang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Maging sa pagpapastor po akala ko ay wala namang, hindi ko alam, hindi ko tiyak ang mga nangyayari, hindi ko alam kung mangyayari. Basta, magugulat ka na lang, meron palang kamangha-manghang layunin ng Diyos sa buhay mo. Nag-iisip talaga ang Diyos, nagpaplano talaga ang Diyos ng mga bagay na ikagaganda mo. Maging itong planong ito, itong tinatawag na itong sitwasyon ng pandemya po natin ngayon, merong kamangha-manghang gagawin ng Diyos dito. Kagaya po na nangyari kagaya na nangyari kay Esther. Alright? Kasarap ng ba'y nailagay siya sa isang posisyon. Sa madalang mo salita, yung dating asawa nung hari ay napalitan, natsugi, dahil hindi napaunlakan yung hari na ipakilala siya sa mga bisita niya. Masayang-masaya siya yung kanyang glory na gusto niyang ipakita. Yung magandang asawa na si Bashi ay gustong maipakita ng hari, inisnab. Ngayon, nagkaroon ng patimpalak tuloy ngayon, mamimili ngayon kung sino ang hahalili. At napili na nga po itong si Esther sa hindi niya inaasahan. Na ganoon pala ang magaganap sa buhay natin. Wala naman pong talaga nakakatiyak. Ito ay lahat ay kabutihan ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, naligtas ka, hindi dahil sa ginusto mo, kundi ginusto ng Diyos, pinlano ng Diyos. So, ibig sabihin, niligtas ka ng Diyos, at dahil sa iniligtas ka ng Diyos, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Kagaya ni Esther. Alright? So, sa buhay natin, hindi natin tiyak. Hindi natin talaga tiyak kung ano mangyayari. Basta ipinauubayan natin sa Diyos kung ano ang mga susunod na gagawin niya sa buhay natin. Ang Diyos na po ang bahala. Siya na po nagtatakda. Mga kapatid sa Panginoon, akala natin hanggang barong-barong lang tayo. Pero, eto ngayon tayo. Ang Diyos ay nagsupply ng mga pangangailangan po natin. Di po ba? At papaano yung mga simpleng mga miyembro ng simbahan ay nagtulong-tulong. Nakabili po tayo ng sarili nating property. Nakapagtayo tayo ng sarili nating building. And to God be all the glory. Dahil po sa kanyang tinatawag na kamangha-manghang layunin sa buhay natin. Meron siya hindi lang niya tayo para iligtas, kundi naghanda pa siya ng magandang layunin sa buhay natin. Ngayon, inilagay ngayon si Reyna Esther. Reyna na siya, naging Reyna siya. Siya ang napili, ng hari. At yun ay lahat ay layunin ng Diyos. Ngayon, kung ang Diyos ay may plano sa atin, yung pangalawang bagay na dapat nating malaman na may takdang panahong ukol sa iyo na gagamitin ka ng Diyos. Ayaw mo ba yun na may pagkakataon yung panahon mo na pwede kang gamitin? Kasi lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos sa mga tamang panahon, sa tamang mga pangyayari. Ang pangyayari, papatayin ng lahat ng mga Hudyo. Papatayin ng lahat ng mga Hudyo. Siya yung nandoon. Siya nandoon sa nandoon sa palasyo. Walang kamalay-malay yung hari na yung pinirmahan niyang patayin ng lahat ng mga Hudyo. Hindi niya alam yung kanyang asawa ay isang Hudyo. Hindi nabigay yung buong impormasyon tungkol sa pagkatao ni Esther. So,
wala siyang kamalay-malay na ang kanyang asawa ay isang Hudyo. So, ito na yung panahon na nakakailanganin. So, binibigyan tayo ng bilang mga mananampalataya, hindi aksidente na siya nailagay doon. Wala ho aksidente. Hindi ho aksidente. Hindi aksidente na ikaw iniligtas ng Diyos. Na dahil sa iniligtas ka ng Diyos, yung mga magulang mo naligtas, yung mga kapatid mo naligtas, yung mga kamag-anak mo naligtas, nang dahil sa iyo. Di ba ba? Yung mga kasamahan mo sa trabaho, na ilagay ka dyan sa trabaho yan, naging blessing ka, naging pagpapala ka po para po sa iba. So wala pong aksidente. Kung ano nailagay ka sa mga posisyon na kung saan ka naroroon upang maging pagpapala po tayo dyan. So inilalagay ho tayo dyan. So, binibigyan tayo ngayon ng Panginoon ng ito yung panahon na kung saan ay ito yung takdang panahon na ukol para sa iyo na gagamitin ka ng Diyos. Ito is your turn. Ikaw naman. Ikaw naman. Kaya pinapaliwanag ko sa kanya ni Mordecai na meron siyang obligasyon na dapat niyang tanggapin itong pagkakataon nito. Na, ikaw ang hindi kami mapapakinggan. Hindi kami mapapakinggan. Wala kaming boses para mapakinggan dyan sa palasyo. Alright? Bukod tanging ikaw lang ang pwedeng magamit dyan. Mga kapatid sa Panginoon, sa mga pagkakataong ikaw ay nandoon sa pamilya mo, ikaw ang maging ilaw ng mga mahal mo sa buhay. Yung community na nasa paligid mo, ikaw ang maging ilaw. Ikaw ang gagamitin ng Diyos dyan. Alright? So, binibigyan tayo ng sa takdang panahon na mga tao na kung saan ay ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Si Mordecai ay maliwanag pong sinasabi sa kanya, pinapaliwanag na ikaw ang magiging gagamitin ng Diyos para ang mga kababayan natin ay hindi mamamatay. So, kaya ihanda mo sarili mo, kausapin mo yung hari. Then, sabi naman natatakot natatakot si Esther. Wala sa batas yan. Hindi ayon sa batas yan. Kung iisipin ni Esther, ayos-ayos na ng sitwasyon kayo. Pwede niya sabihin, bahala kayo sa buhay niyo. Yung karir ko maganda. Reyna ako ngayon. Tapos ay bukod doon, may nag-aalaga pa sa akin. Mahirap lang dati ang kanyang buhay. Ngayon, makapangyarihan siya. Pagkatapos ngayon, ay parang ilalagay niya ang kanyang buhay sa isang sitwasyon na parang talaga mapanganib. Mga kapatid sa Panginoon, yung ating pong pananampalataya talagang risk. Talaga pong mapanganib po. Tayo naman po ay gumagalaw at kumikilos ng dahil sa pananampalataya. Maging yung ating mga tinatawag na pagbibigay, yung ating tinatawag na first fruit. Di ba? Mga pinagpawisan, pinaghirapan po natin yan. Hindi po natin alam kung ano po mangyayari, kung matatapos ba natin. Nung sumunod tayo, natapos naman. Doon lang nakakapangamba kung anong mangyayari. Talagang makikita mo kapangyarihan ng Diyos dito. Ngayon, eto na. Normal na nagkakaroon tayo ng pag-aalala at pagkatakot. Pero, yung ikatlong bagay ay kinakailangan natin tinatawag na tumindig na may katatagan. Pairalin hindi yung nalalaman yung kalagayan mo ngayon, hindi pairalin, kundi ang pairalin mo rito, yung tinatawag na katatagan na kinakailangan kong tumindig. At purihin ng Panginoon, nagkaroon ng lakas ng loob si Esther dahil na rin sa pananalangin ng mga na marami na, Lord, gamitin niyo po si Reyna Esther para po makausap niya, kundi mamamatay. Nag-aalala, nagpapanik na yung mga Hudyo dahil alam nila bilang na ang kanilang ang mga panahon nila para sila ay parang mga hayop na papatay na lamang. So, meron pong tinakdang araw na kung saan ay sila pagpapatayin. Alright, so talagang delikado po yun. Mas masakit yung sitwasyon po nila ngayon. Napaka-delikado po. Sa mga kapanahunan na mapanganib po, mga kapatid, ang kailangan po natin
ay yung tayo yung nananalangin. Kagaya po ng kapanahunan ng mga pagbabago pong ito, ng ating pong crisis na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo, ang kailangan po natin ay paninindigan. Manindigan tayo bilang Kristiyano. Marami pa pong mga kaluluwa na pwede po nating turuan para dalhin sa Panginoon. Ito yung panahon at pagkakataon na pwede po tayo magamit. Kagaya ni Esther, siya tumindig na may katatagan, ang mamatay ng dahil sa iyo. If I perish, I perish. Ha? Panalangin niyo na lang ako, gagawin ko yan. Kaya ang ika-4 ang sabi niya ay tulungan niyo ako. Ipanalangin niyo ako, ipag-ayunin niyo ako at ang aking mga nag-aalaga sa akin, mag-aayuno. Kasi kailangan natin ng kalinawan at pag-asa para sa pagliligtas sa mga gagawin to. Nabanggit po ni Esther yan at si Esther po ay maliwanag na binanggit niya yung kanyang sitwasyon. Ang ating pong makalangit na mga pangangailangan dito po sa lupang ito ay nangangailangan po ng mga pananalangin at kailangan po natin ng direksyon. Hindi po solusyon na tayo po sa mga ganito ay magpatangay din sa sitwasyon. Tayo po ay yung sumasalungat sa mga pangyayari. So, kaya ang kailangan po panalangin. Panalangin na may pag-aayuno pa nga ang kailangan ho natin ngayon. Huwag ho tayo mahiratin kasi po, whether you like it or not, kapag hindi ho tayo gumawa ng ganito, tayo rin naman ay kasama sa mga nagaganap dito. Pero kung tayo bahagi ng pananalangin sa kaayusan, may bahagi ka ron. So, kanyang hinihiling na sana ay maalis yung distraction na sa kanyang gagawin at natutunan niya magpakumbaba. So, yun po yun. Ngayon, yung ikalima, mga kapatid sa Panginoon, yung ating mga kaalaman, maganda yan, marami tayong natututunan, pero higit na mas maganda kung tayo ay ginagawa natin ang ating mga natutunan, ating sinusunod ang Panginoon. Yung ika-6 ay, yung ika-5, ang ating pagsunod ay kailangan. Ang ating pagsunod ay hinihiling ng Diyos. Si Esther po ay biniyayaan ng Diyos ng katatagan, isang babae na talagang mapanganib po ang kanyang gagawin. Wala nga sa batas na yung reyna ay basta-basta na lang pupunta doon sa hari at makikipag-usap. Wala pong ganoon. May batas po nila yan eh. Kaya lang ay si Esther ay bagamat hindi niya alam kung ano maging reaction ng hari, ay siya ay sumunod kahit na ano pang mangyari. Parang si Abraham, nung sinabi ng Panginoon na ibigay mo yung anak mo, sumunod siya. Alright? Yung mga alagad, sumunod sila. Iniwan nila yung hanap buhay nila, yung kanilang mga lumbat at mga bangkaan. Sumunod sila. Kasi natutuwa ang Diyos kapag tayo sumusunod kaysa sa nagko-complain. Na nauuna pa ang pagko-complain kaysa sa pagsunod. Kapag sinasabi ng Panginoon Diyos na ikaw ay sumunod sa Kanya, sumunod ka. Matapos kang maligtas, kung mahal mo ang Panginoon, ang sabi ng Biblia ay ikaw ay magpabautismo, sumunod ka. Kung totoong tumanggap ka na sa Panginoon, walang ako nakikitang dahilan para hindi ka sumunod sa Panginoon. Kasi dito pina-identify mo sarili mo, kasama na ako ni Kristo. Yung identity mo, kasama ka na ni Kristo. At ipapakita mo na hindi ka na yung dating tao. Yung kaya nga binabautismohan, nilulubog, kawangis ng kanyang kamatayan, ililibing, at pagkatapos ibabangon para lumakad sa panibagong landas ng buhay. Yan po yun eh. Wala pong ano doon eh. Ang ipinapakita mo sa Diyos, Panginoon, mahal kita. Kahit na ano sabihin ng ibang mga tao dyan, ay kahit pag-usigin ako, ito na, ikaw na ang mahal ko, sa iyo na ako susunod. Napakamahalaga po, mga minamahal, na tayo po ay sumunod sa Diyos. Alam nyo, mabigat-bigat din po itong yung tinatawag na tuwing umaga po. Kaya lang, tuwing umaga po talaga, may prayer tayo dito sa church eh. Tuwing umaga po may prayer. Naniniwala ako may milagro ang gagawin ng Diyos. Naniniwala ako. Nakita ko na po yan eh. Nakita ko na po, naranasan ko na po. Talagang ang battle ay spiritual. So, masigit na paglaanan ng marami pong pangapananalangin. So, nakita ko na po na talagang kung hindi ka mananalangin, wala kang lakas para tumayo sa harap ng kaaway. Alright, so sumunod na tayo sa Panginoon.
And then, huli po ay kahit ano, kahit sino ay pwedeng gamitin ng Diyos. Mapangyari lamang ang kanyang banal na layunin. Kahit ano, kahit sino ay pwedeng gamitin ng Diyos. Mapangyari lamang ang kanyang banal na layunin. Kung sakali na tinanggihan ni Esther, hindi naman ang Diyos naman, hindi lang naman sa isa nakatingin. Kung ayaw mo, may gagawa na iba. Marami. Kahit ano, kahit sino, pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi pwedeng mahadlangan ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Sa layunin ng Diyos, sa gusto niya mangyari. Mga minamahal, kung tayo po ang napaglaanan sa mga kapanahunang ito, tayo po ang natukahan para gawin ang mga bagay nito. Sumunod na lang po tayo at gawin nating blessing. Alam niyo po yung blessing? Yung blessing, hindi ka lang nakatanggap. Oy, blessing! May dumating na blessing. Ang blessing po, ikaw ang naging instrumento. Ikaw ang naging instrumento. Magandang umaga, brother. Sino ba to? Brother Dodong Andecotia. So, ikaw ang naging daan, ikaw ang naging nang dahil sa iyo, ikaw ang naging tulay, naging pagpapala para sa iba. Iba yung nakatanggap, iba yung ikaw mismo ang naging daanan ng pagpapala. Mas masarap ang pakiramdam na tayo po ang ginamit ng Diyos. Alright? Ginamit ng Diyos. So, iba po yun. Iba po yun. So, sana po, basahin po ninyo yung aklat po ng Esther. Mas marami po kayong matututunan. Kasi po ay kapos ang ating pong oras sa umaga. Kasi po ay after this ay meron pa po tayong panalangin. So, pakisama po sa panalangin na tawag dito, na itong linggong ito. Sana po meron pong makapagbigay ng idea dyan at advice kung saan ba tayo pwedeng magkasama-sama. Huwag nating payagan na kagaya ni Esther na mapanganib. Dahil lamang talagang dito, hindi po natin maipipilit rito sa lugar na ito kasi ay malapit dito sa church yung pinangyarihan at naghihipit lang po talaga. Pero ganun pa man, ay hindi pa rin po dahilan para hindi po tayo magkasama-sama sa bayan ng Diyos. Dahil wala naman yung building. Yung building ay building. Ang church, yung tao, yan ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan po tayo po yung magkasama-sama. So, inyo pong isama sa panalangin. Si Brother Lemuel ay nag-aalok doon sa lugar nila sa lugar ng Rosario. Ay baka naman po meron pa po tayo gigitna na pwedeng magkasama-sama. Pero maraming salamat kay Brother Lemuel sa kanyang pag-aalok doon sa kanyang lugar. Pero i-consider po natin po yan. Ano po? At ngayon pong araw na ito, kahapon di po kami napayagang makalabas. At ngayong araw na ito, makikiusap ako. Hindi ko alam. Bigyan nyo ako, tawagan nyo ako. Saan ba tayo pwedeng magkatipon na magiging na ang lahat ay pwedeng magkasama-sama. Ating sabayan ng Diyos. I-worship natin. Hindi pa pwedeng live streaming. Hindi pa pwede live streaming. Bagamat nakakatulong ito, pero maganda po tayo nagkakatipon-tipon kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa kanyang pangalan, naroon siya sa kalagitnaan. Kailangan yung presence natin. Kailangan natin yung presence ng bawat isa. So, kailangan natin magpalakasan. Sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 25, ngayong nalalaman nyo na nalalapit, not forsaking the assembling of ourselves. Ngayon nalalaman mo na malapit na pagbabalik ng Panginoon, dapat lalo po tayong magkasama-sama sa pananalangin. So, I hope kung kayo po yung mga kailangan pong mga panalangin, let me know para po maisama po natin sa ating morning prayer every morning. At sana po mga kapatid ay keep on and keep it on. So talagang magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Kapit na lang tayo. Dapat na talagang bumalik ang Panginoon. Nakakatuwa. Ako excited ako
Sabi ko ay, Lord, payagan niyo pong huwag kaming makabitaw at payagan niyo tong huling laps na ito ay makapagpatuloy po kami. At dumating na sana yung tinatawag na pagtawag, yung pakaka. Tuwing umaga, madidinig niyo yung trumpet para kung sakali ay kasi yun ang panawagan ng Diyos eh. It is um, yung trumpet ng shofar, yung ay kapag hinihipan yun talagang ang kuta, yung kampo ng mga demonyo ay nagkakalituhan. Hayaan mo silang magkalit ulit at magkagulo-gulo. Basta tayo ay magpatuloy ho sa Panginoon. Amen? Hindi tayo ang nalilito. Hindi tayo ang nagugulo. Hayaan natin sila dahil ang Diyos ay sumasa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayon pong umagang ito, ako po yung nananalangin. Naging blessing po si Esther na sinabi niya, if I perish, I perish. Kaya nga po yung aking pong pinamagat ang mamatay ng dahil sa iyo. Ginawa niya ito, Panginoon, dahil siya ang ginamit parang maging tagapagligtas sa kapahamakang nakaabang sa kanila pong mga kababayan. At sino ba naman kami para magmamalaki sa iyo? Salamat po, naintindihan ni Esther. Talagang ang Diyos ay gumawa ng kamanghamanghang sa plano sa kanyang buhay na isang simpleng babae sa hindi niya inaasahan ay magiging reyna na sa hinagap ng kanyang isipan ay hindi niya naisip na mangyayari sa buhay niya yan. Maging sa buhay din namin, Panginoon, sa hinagap ng aming isipan na hindi namin alam na kami pala ay magiging Kristiyano. At sa pagiging Kristiyano namin, Panginoon, may gagawin ka palang kamanghamanghang mga plano sa aming buhay. Hindi mo lang naman kami ililigtas at kundi maglilingkod pa kami sa iyo. At hindi lang kami maglilingkod, kundi pagpapalain mo pa po kami, Panginoon. At nakita rin namin na may takdang panahon para po sa amin na tanging kami lang ang pwedeng maaaring gagamitin mo. At kung kami, Panginoon, sa taktang panahon na ito na kami ang maaaring gamitin, naway kami tumindig na may katatagan at na may katapangan, kagaya ni Esther, na siya ay na siya lang ang nandoon sa palasyo, na malapit sa hari. Bagamat wala sa batas na siya pinapayagang lumapit doon, pero binigyan mo siya ng katatagan, katapangan dahil sa pananalangin at pag-aayuno na kanilang ginawa upang mabigyan ng kaliwanagan, kalinawagan at pag-asa sa kanyang gagawin. Kaya nga, yung aming pong pagsunod bilang Kristiyano ay napakamahalaga. Kung kami ay tinatawag namin ang aming sarili na kami Kristiyano, ang Kristiyano ay masunurin. Panginoon, marami pong mga bagay, aming pong i-check din ang aming pong mga sarili na sa panahon na ganito, Panginoon, naway makilala na ilalabas ang totoong pagkatao namin. At nawa, O Diyos, Ikaw ang makita, Panginoon. Nawa makita po sa amin ang pagiging masunurin at hindi ang pagiging masuwayin. Dalangin ko po, Panginoon, sa sitwasyong ito. Nawa ay ako yung nananalangin sa Church ng Lord of Glory Bible Baptist Church na bigyan niyo po sila ng katatagan. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya na gaya rin po ni Esther na mapanganib na pananampalataya ang kanyang hinakbangan. Lagi namang merong risk, walang katiyakan dahil ang aming pong pinagbabatayan lamang, Panginoon, ay mga sinasabi mo na dapat namin isagawa pero walang pangako kung ano ang mangyayari. Pero sa aming pong pagsunod, may kakaibang mga pangyayari. Ganoon din, Panginoon, marami pong salamat kahit kahit sino ay pwedeng gamitin mo, Panginoon. Mapangyari lamang ang iyong banal na layunin. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na patuloy ka pong gumawa at kumilos sa bawat isa at patibayin iligtas mo sa kapamakan. Nawa, Panginoon, ay
magukol ng sapat na pananalangin at kasipagan pa sa lahat ng aming pong ginagawa. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin ko rin ay sa aming mga kaibigang nanonood, kayo po ay aking pong inayayahan. Kapag bumalik na po, so 14 days lang naman po itong quarantine at kapag bumalik po sa normal, iniinyayahan ko po kayo sa Lord of Glory Bible Baptist Church dito po sa lugar ng Heart Foundation, located po to sa Heart Foundation sa Punta Uno, Tansa Cavite. Yan po yan, no? And then isa pa, meron po tayong school ho rito at kayo po ay amin po inayayahan sa amin po tinatawag na new normal, blended learning. Talagang tinatawag na pinagandaan po namin ito yung modular na pag-aaral. At kung kayo po ay may mga anak na gusto niyo pong pag-aralin, siyempre lahat po tayo naka-online kaya may mga napakagandang libro po tayong gagamitin upang ang ating pong mga anak ay madali pong matuto. So, kahapon nga ay may nag-deliver na ng mga libro. So, kayo po yung aking pong inayayahan na enroll niyo po. At dito po sa ipagkatiwala niyo po sa amin ang inyong pong mga anak dito po sa Catalyst Christian Academy. Tumatanggap po tayo ng preschool, grade 1 hanggang grade 6. Ano po? So, at ganoon din, kila Brother Victor sa lugar po ng Pamayan ng Maliksi, ang Whiskey Christian Academy ay nag-aanyaya po. Basta Christian School ay talagang maaasahan niyo po, ano po, sa hindi lamang po yung kanyang academic, kundi pati yung kanyang spiritual na pagkakakilala kay Kristo ay maimumulat. Yan yung sinasabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ganon din po sa aming pong mga nakikinig na mga mahal na kaibigan, mahalo tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi ka nais ng Diyos na mapahamak. Ano yung mapahamak? Hindi niya gustong ikaw mapunta ng impyerno. Alam niyo po ay may totoong impyerno na pupunta ng tao kapag siya namatay. Lahat naman ng tao doon papunta. Akala natin pag namatay, lahat ng tao papunta ng langit. Hindi po, lahat ng tao pag namatay, papuntang impyerno. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang kalagayan ng tao, makasalanan. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng isang tao at ang lahat ay nagkasala nga. So, lahat tayo ay naging makasalanan. Yan po ang kalagayan ng nating lahat. Pero ang magandang balita, ito po, ang good news po ay ang good news ay pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yan ang magandang balita, kaibigan. Samantalahin mo na at meron kang napakinggan ganito upang tanggapin mo si Kristo. Huwag mo nang pairalin ang tinatawag na pagmamataas na kaya kong iligtas ang sarili ko. Hindi po, hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Mabagsik itong virus ng kasalanan. Dadaling ka talaga sa walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Pero ang good news, sabi ng Biblia, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So gusto niya magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang dapat mong gawin, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at buong kapakumbabaan na tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Babaguhin ka ni Kristo. Babaguhin ka ni Kristo. Bakit din natin gawin ngayon? Panginoon, inaamin ko, makasalanan ako, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at sa oras nito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pumasok ka sa puso ko at baguhin mo ako. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yan, sabi ng Biblia, sabi ng John 3:16, binibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. At tapos,
Ang sabi rin ng Biblia ay datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi ko lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi ko lahat ng tao. Kasi kung lahat ng tao ay anak ng Diyos, ay wala na pupunta ng impyerno. Wala na pupunta ng impyerno. Pero sabi ng Bible ay naging anak ng Diyos lamang tayo kung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga sabi na natapat ang lahat ng sila nagsitanggap, pinagkaloob niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang lahat ng sa Kanya ay nagsisampalataya. So, kung ikaw po ay gusto mong may mga katanungan ka, pwede mo nyo pong itawag o kaya kung interesado po kayo, pwede hong buksan nyo ang mga bahay ninyo at magkaroon ho ng pag-aaral ng Biblia o ng Bible study. Pero wala hong hindi ho ito nangangulugan na kayo po ay tinatawag na kaanib na ng iglesia po. Wala pong ganoon. Kundi gusto niya lang, nagre-resist lang po kayo. Bukas po kami. Nag-aanyaya po kami ng mga Bible study at marami po tayong preacher dito at ako mismo ay pwede po pumunta para sa inyo at i-Bible study. Sa mga kapatiran na nangangailangan ng panalangin, huwag ko kayong mahiya. Dalhin niyo po salamat po tayo lagi sa Panginoon at dalhin natin lahat sa Diyos. Matutunan natin lumapit po sa Panginoon. Pinakamagandang lugar na pwedeng mapunta ng Kristiyano sa presensya ng Diyos. Magandang umaga po sa ating pong lahat at ating pong patuloy na ipanalangin sa Pastor Sergio. Talaga pong ngayon ay maganda na po. Sila ay pupunta po ng tabako, albay, something like that. And then upang i-dialysis. At ako'y patuloy na nananalangin po sa kanya na siya ay magkaroon ng kagalingan, kompletong kagalingan. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala at naniniwala ako na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ayon sa kanyang layunin, maganap nawa ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating mga kalooban. Maraming po salamat and God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon.